Hello guys, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Ronald at ito ang The Mechanic Channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa mga bago ko pang video. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin is tungkol sa sliding door ng ating Toyota Hiace commuter van. So may mga naka-encounter tayong problema na tutulungan ko kayo paano natin masusolusyonan. Okay, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin to. Hello guys, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Ronald at ito ang The Mechanic Channel. So ang topic natin ngayong araw na to is yung sliding door ng ating commuter van. So ito, nandito sa tabi ko yung pinagpalitan nung ating sliding door roller ng commuter van natin. So ito na yung pinagpalitan. So ituturo ko ngayon sa inyo paano natin papalitan ito. Tsaka kung ano napansin natin sira dito. So turo ko sa inyo isa napansin natin sira dito. Ito, yung roller niya. So yan, medyo maluwag na siya. Although, yung nabibili na talaga nito na original is maluwag naman talaga siya, pero hindi ganito kaluwag. So, ito kasi sobrang luwag na siya. Ayan, Tapos, ang pangalawa pang naging problema nito, itong spring niya. Ayan. So, mahina na yung spring niya. Ayan. Kumpara mo dun sa bago. So, hindi ko na naipakita yung bago nito kasi na ikabit na natin. So, pero mapapansin nyo yan doon sa bago at saka sa luma. So, mas malakas yung spring ng bago. So, yung bagong spring, pag ginanyan nyo siya matigas. Ito kasi malambot na siya. So, mapapansin nyo rin yan pag magpapalit na kayo ng sliding door roller nyo. So, ang na-encounter ko na problema nito is, una, pagka tumatakbo yung aming van, lalo na sa mga area na hindi masyado maganda yung karsada, maingay siya, lumalagotok. Pangalawa, pagka bubuksan siya is, pag in-slide mo siya, binuksan mo siya, lumalagotok din siya. Tapos yung roller niya, hindi na smooth yung paggulong niya. So, kaya naramdaman ko na sira na tong roller na to. At ang pangatlo, pagka pumarada ako ng medyo nakatagilid siya, hindi mo mabuksan yung sliding door sa gilid. So, yun yung time na nag-decide na ako na palitan na itong sliding door roller natin. Ito nga palang sliding door roller na to, ito yung nasa middle. Nasa gitna siya. So, ito yung encounter ko na sira. So, para matutunan nyo kung paano siya papalitan, panoorin natin yung video para makita nyo step by step kung paano siya pinapalitan. Okay guys, panoorin na natin itong video. Okay guys, ito yung sliding door natin. Nandito yung roller niya. Yan. Yan yung roller niya sa gitna. Ayan, kung makikita nyo yan. Yan yung roller niya. So, yan yung papalitan natin. Ito nga pala yung bago natin na roller. Yan yung binili natin na bagong roller. So, yan yung ipapalit natin dito sa roller na luma. So, kung makita nyo, yan bagong-bago yan. Yan. Ito yung spring na sinasabi ko sa inyo, medyo matigas na siya. Kumpara doon sa luma. Yan. Ganyan ang posisyon yan pagka itinabit nyo. So, sukat muna natin kung papasok siya doon sa roller. Kung, ayun. Okay. So, sakto naman siya. Pumapasok naman siya doon sa guide. Okay. So, tatanggalin na natin yung, yung ating lumang roller. Yan. So, gagamitan lang natin siya ng open range na disc. Ayan. So, yan. Tatanggalin natin siya. So, make sure lang, alalayan yung, yung
sliding door natin kasi baka bigla siyang bumagsak pagka natanggal na yung mga tornilyo niya. Ayan. So, dalawa lang naman yung tornilyo niya sa baba at sa taas. Tapos, alalayan niyo lang yung pinto. Ayan. Nakita niyo nawakan ko. Ayan. Ganyan lang kadali. Hugutin niyo lang, no? Ayan. Ito yung luma. Ayan, no? Tapos, isasalpak natin tong bago. Ayan. So, pag salpak natin, yan. So, hawak-hawak nyo pa rin yung pinto kung nabibitawan, baka bumaksak. Tapos, lalagyan na natin ng tornilyo. Ayan. Lagyan natin siya ng tornilyo dito sa baba. Ngayon, pagka kumapit na yung tornilyo siya, kanya, so, pwede na natin siyang bitawan pagka kumapit na yung tornilyo. Ayan, okay. Iyan muna natin yung tornilyo. Kailangan pakapitin natin yung tornilyo para pag binitawan natin siya, so, hindi siya babagsak. Kasi pag bumagsak yan, sigurado, basag-basag yung salamin yan, pati yung gilid niya, yung PUP. Ayan. So, higpitan na natin. Ay, pag higpit niyan, guys, pakamay muna. Tapos, pagka nakasit na yung ating bolt, saka natin siya titirahin ng open wrench natin. Ayan. Yan, nakita niya, hinihigpitan ko ng pakamay muna. So, ayan, nakasit na siya. So, tirahin na natin siya ng open wrench. Ayan. Ayan, napitan natin siya. So, paghahapit pala nito, alalay lang. Hindi naman kailangan na masyadong hapit siya. So, alalay na hapit lang siya kanya. Ayan. Pagka kasi sobrang hapit, baka malosted siya. Ayan, okay. Nakabitan natin. Testingin natin siya. Yun, no? Smooth na smooth yung takbo. Ayan. Ayan, no? Pati pagbukas, smooth na smooth. So, hindi na natin kailangan na ipagsak pa yung pinto para mag-lock siya ng gusto. Ayan, no? Dandahan lang, oh. Okay guys, natapos na natin palitan yung roller sa gitna ng ating sliding door. So, ang susunod naman natin papalitan is yung roller sa baba. So, ito yung pinagpalitan natin ng roller. So, ito papakita ko sa inyo. So, ito yung sira niya. Ayan, oh. Kumakalog na yung bearing niya dito. Ayan. So, kaya nangyayari pagka sinasara mo yung pinto or binubukas mo siya, so maingay siya, lumalagotok siya. Tapos isa na rin dyan yung maluwag na ibabaw. Ayan, oh. Maluwag na siya. Ito medyo may kalug talaga siya, pero hindi naman ganito kalakas dapat. So ayan, oh. Ito nakita nyo malakas na. Ayan. So ayan yung papalitan natin. So nakabili rin ako nito, yung original din yung binili ko para sigurado na tatagal siya. Okay. Shoutout nga pala kay Ian Kate Castillo 8276. So siya yung nag-request nung video natin ito. Nagtanong siya kung paano daw palitan yung lower roller ng ating sliding door. So kaya gumawa tayo ng video para sa kanya. Okay, shoutout sa iyo. Okay, simulan na natin. Palit na tayo ng lower roller ng ating sliding door. Okay. Okay guys, ito yung lower roller ng ating sliding door. So yan yung papalitan natin. Yan, ito yung bago. Yan yung bago na natin na nabili. Ayan, o, kita nyo naman, o, bagong bago yan. Yan yung papalit natin dyan. Ang unang gagawin natin, so tanggalin muna natin itong cover dito. Ayan. Step board to eh. Yan, step board ang alam kong tawag yan. Yan. Tanggalin muna natin yan. So, para ma-access natin ng maayos yung ating roller. Yan. Okay, tapos, ito, nakita nyo, meron niyang harang dyan. Yan. Ito, tatanggalin natin yung tornilyo dyan. Yan. Gis lang yan. So, tanggalin natin para matanggal natin yung harang. Yan, o. Yan kasi lulusot yung roller natin pag tinanggal na natin siya. So, ang harang na yan is para hindi matanggal yung roller. Okay, tanggalin na natin siya. So, malambot lang yan. Hindi masyadong masikip yan, guys. Ayan, o. Nakita nyo, saglit ko lang nilugan siya. Tapos siya, matatanggal na siya. Okay. So, ito na yung pinaka-gate niya. Yan. Okay. Yan. Yan yung nakaharang sa kanya doon para hindi matanggal yung roller natin. So, susunod na natin tatanggalin is yung bolt ng roller.
So madali lang yan, 12 lang yan, 12 mm lang yung bolt nyan. So dalawang 12 mm at saka isang 10 mm na bolt. So yung bolt na 10 mm yun nakakabit dun sa ano naman, sa lock naman sa pinto. Ayan, nakita nyo yung itim. Yan, mayroon yung bolt dyan. Pag tinanggal nyo yan, kaya itong dalawang tinatanggal ko ngayon, yan. So matatanggal na kagad yung roller, madali lang yan. So take note guys, lagyan natin ng tukod yung ating pinto. Kasi pag tinanggal nyo yan, maaaring bumagsak yan. Kaya advice ko lang sa inyo, so lagyan nyo ng tukod sa ilalim. Ako ang ginawa kong tukod, ayan yung jack, para matansya ko yung taas nya. Ayan, so tinataas natin ng konti yung jack. Ayan, so tinaas ko lang siya ng konti para madaling luwagan yung tornilyo. Kasi yung tension ng bigat ng pinto, siya yung nag-handle yung ilalim na roller niyan. Kaya ginawa ko, tinaas ko siya ng konti para pumanta yung pinto, para pagtanggal natin ng tatlong bolt niya dyan, hindi siya kokontra, hindi maglalaban-laban. Kasi pagka hindi natin nilagyan ng tukod dyan, lalaban yung tatlong bolt na yan. Kasi nga, yung pwersa ng pinto nakatuon do sa roller. Ayan, okay, natanggal na natin. Ayan, oh. Kita nyo guys, papakita ko sa inyo yung baba natin ako dito yung camera. Okay, ayan o, may butas yan dyan. Ayan o, yung butas. So pag tinanggal natin yon, ayan, dyan lang lusot. So ang dali lang, di ba? Pagka palit natin ng bago, so dyan din natin lulusot. Ayan o, yung butas na yan. So mamaya pala, pag naikabit na natin tong bagong roller, so wag nating kakalimutang ibalik yung gate. Yan ang pinaka-importante guys. Huwag nating kalimutang ibalik yung gate na ilagay doon. Kasi once na hindi natin siya naibalik at ginamit na natin yung sasakyan, maaaring matanggal tong roller na to at ma-derail yung ating pinto. So mangyayari, baka bumaksak yung pinto natin. It's either babagsak siya or mapipilipit siya. Kasi kakalso yan. Yan, oh. Pagpasok, ganun din. Kung paano natin nilabas, ganun din ang pasok. Tapos, itatapat lang natin doon sa butas. May butas yan dyan na tatlo. Yung pinagtanggalan natin ng bolt na tatlo. So, itapat lang natin doon. So, walang masyadong kailangang adjustment siya kasi hindi naman natin tinanggal yung buong bracket doon sa pinto. So, yun lang ang tip ko sa inyo guys ha. Pag magpapalit tayo nitong lower roller natin. So huwag natin tanggalin yung bracket dun sa pinto para hindi ma-misalign. Kasi pag na-misalign siya, so magkokontrahan yung yung dalawang roller sa gitna at saka yung sa ilalim. So mangyayari, maganit buksan yung pinto. Okay, yan guys, naikabit na natin yung mga bolts. So hapitan na lang natin siya. Yan, hapitan na natin siya. So huwag lang masyadong hapit na hapit. Baka ma-lost thread naman. Ito naman, ikakabit na natin yung gate. Yan yung wag nyo kakalimutan. So ikabit na natin siya. Tapos lalagay natin yung bolt niya. Yan, may suksukan yan yun doon sa loob. So hindi kayo malilito dyan. Meron suksukan niya, makikita nyo naman yung may suksukan niya. So suksuk nyo lang doon sa butas. Tapos yan, lalagay nyo yung bolt. And then hahapitan natin ng tamtaman lang. So wag masyadong hapit kasi napansin ko sa mga bolt niya, meron siyang Loctite, kaya hindi nyo kailangan hapitan ng gusto. Okay, testing na natin. Yun, oh, smooth yung pagkakasara. Kabit naman natin yung cover dito sa railing ng ating middle roller. Tapos ikakabit na natin yung step board. Yan. So para tapos na tayo. Yan, kakabit natin yung step board. Yung step board pala, paglalagay niya, meron yung mga clip sa likod niyang step board. So itapat lang natin sa mga butas yan, katulad yung ginawa ko. Tapos idiin lang natin ng konti, marinig natin yung lalagutok yun. So pagka lumagutok na siya, ibig sabihin nakalapat na siya. Okay, so yun ang purpose nyo, para hindi siya matanggal. Okay, dapat na siya.
Ibig naman natin ngayon itong takip. Okay. Tapos na natin ikabit yung mga roller natin. So, testingin naman natin siya. Yun, no? Okay. Tapos na natin. Okay guys, maraming salamat sa panonood sa ating munting video. Sana ay may natutunan kayo at nagdagdag ng konting kaalaman sa ating isipan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, pagkakataon mo na ngayon, like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka para sa mga bago pang mga video. Yung pagpapalit pala ng roller sa itaas, nagawan ko na ng unang video yon. So, ilalagay ko yung link sa baba sa description box para mapanood nyo rin kung gusto nyo mapanood yung pagpapalit ng roller sa upper naman, upper ng pinto natin. Okay guys, maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!